Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kalwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang karunungan sa Israel ay natatamo sa pamagitan ng pagninilay. Nagiging marunong, nagiging wise ang isang tao kung pinagninilayan niya ang kanyang nararanasan sa kalikasan at nararanasan sa buhay. Natututo siya ng mga leksyon kung siya ay nagninilay. Pati na ang mga pangyayari sa kanilang kasaysayan ay kanilang binabalik-balikan at pinagninilayan. Sa ating pagbasa ngayon mula sa Aklat ng Karunungan, narinig natin ang pagbubulay-bulay tungkol sa pinakamahalagang karanasan nila ng kaligtasan. Ang pagliligtas sa kanila mula sa anghel ng kamatayan nung sila'y nasa Ehipto pa. Ayaw maniwala ang paraon, ang hari ng Ehipto kay Moises. Kahit na 10 kababalaghan na ang pinadala ng Diyos sa pamagitan ng salita ni Moises. Pero sa huling kababalaghang ito, maniniwala na siya. Pinalayas pa nga niya ang mga Israelita mula sa kanyang lupain. Ang kababalaghang ito ay ang pinaunang sinabi ni Moises sa mga Israelita. Sila ay kakatay ng kordero. Kukunin ang dugo nito at ipapahid sa hamba ng mga pintuan ng mga bahay kung saan sila nakatira. Sa loob ng bahay sa gabing iyon, lilitsunin nila ang kordero at kakainin na nakabigkis na ang kanilang mga damit na handa na silang maglakbay ng malayo. Sa gabing iyon, ililigtas na sila mula sa Ehipto. Dumating nga ang anghel ng kamatayan sa gabing iyon. Nilampasan ang mga bahay ng mga Israelita at pinasok ang mga bahay ng mga Egyptiano at pinatay ang lahat ng mga panganay nila, kasama na ang panganay ng paraon. Kaya ang paraang ginamit ng pagparusa sa mga kaaway nila, ang anghel ng kamatayan, ay siyang paraang ginamit ng pagtawag sa mga Israelita sa kaligtasan. Sumunod ang mga Israelita sa salita ng Diyos. Nag-aawit sila ng papuri sa Diyos sa kanilang mga bahay habang tumatangis naman ang mga Efesyano sa kanilang mga tahanan. Pinaalam muna ng Diyos ang mangyayari sa mga Israelita upang maging handa sila
at upang malaman nila na may plano ang Diyos para sa kanilang kaligtasan. Ang mga pangyayari ay hawak ng Diyos. Hawak ng Diyos ang kasaysayan. Wala namang mangyayari na hindi niya alam. Kung may masasamang nangyayari, nasisisi natin ang Diyos. Alam naman niya ang mangyayari. Bakit pa niya ito pinayagan? Habang nangyayari ang kasamaan, nalilito tayo, nagtatanong tayo, bakit pinapayagan ng Diyos ang mga pangyayaring ito? Huwag tayong magmadaling husgahan ng Diyos. Alam ng Diyos at may plano siya. Mayroon ba tayong tiwala at tiyaga na siyasatin at antayin ang plano niya? Alam niya ang kanyang ginagawa. Ang lahat ay uuwi sa kaligtasan. Tingnan natin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Napakasama ito. Walang magawa si Maria, kundi tumayo lang sa paanan ng krus ng kanyang anak. Pagkaraan lamang ng 3 araw, naging maliwanag na hindi kamatayan ang wakas. Magbubunga ito ng bagong buhay. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. May tiwala ba tayo sa Kanya? Bigyan po ninyo kami ng tiwala sa iyo, Panginoong Diyos, na hindi ka nagpapabaya sa amin. Sumunod palagi kami sa utos mo, kahit na hindi namin alam, hindi namin nababanaagan ang liwanag ng iyong pag-ibig sa amin. Manalig sana kami palagi sa iyong pagmamahal. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.